Sa videong ito, panoorin natin kung paano sasagutin ni Brother Eli Soriano ang tanong ng isang ginang tungkol doon sa mga nagkunwaring naniniwala o sumusunod sa batas ng Panginoong Hesukristo. Ito po sila ay walang awa o walang pagmamahal sa kapwa. Ito ay nagpapanggap lang na isang mananampalataya. Kaya para maliwanagan tayo, panoorin natin ang video ito. Siyempre bago pa lang ikaw sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, share and like ang ating video. Intro muna tayo. Eli at kapatid na Daniel, mula po dito sa Kabilukaan, Covered Court, dito sa Calasiao, Pangasinan. Ang magtatanong po kapatid na Eli ay si kapatid na Merlick Pugia, 58 years old, isang Methodist. Narito po siya at ang kanyang katanungan. Magandang gabi po, Brother Eli. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nasipag kayo na ibahagi ang salita ng Diyos na dalawa. Ano ang kalagayan sa aming mga individual na nananampalataya? At ano ang kalagayan ng isang nananampalataya sa Diyos na ang inuuna ay material na bagay dahil maraming pretentious sa pananampalataya sa bibig at sa pisikal na sa Diyos pero sa kanilang attitude, ugali at gawa ay hindi makikita at walang awa at pagmamahal sa kanilang kapwa. Dahil tayo ay kanya-kanyang kaligtasan, saan papunta ang ganitong mga tao na ganitong klase ng pananampalataya na hindi nakikita sa gawa? Dahil sabi sa Biblia na faith without works is dead. Walang pagbabago sa kanilang buhay o transformation. Dahil sa kung minsan tayong mga nananampalataya, hindi natin natutupad yung Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ano ang kalagayan ng isang ganitong klaseng pananampalataya? Ang katotohanan, may mga tao kunyari sa Diyos, pero pakunwari lang. Yun yung sinasabi sa 1:16 ng Tito Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang tanong ng kapatid na Meli, ano magiging resulta doon sa mga tao na yun na malulupit sa walang pagmamahal sa kapwa, inuuna yung material kaysa sa spiritual, pretentious sa pananampalataya sa Diyos, pero ang ugali ay di nakikita, walang pagmamahal sa kapwa. Yun yung sinasabi eksakto ni San Pablo doon sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos Nagpapanggap lang sila, they are just pretending to know God. Nakikilala nila ang Diyos sa kanilang pagpapanggap, nagsasabi sila kilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa ay mga malulupit, mga masuwayin. Ano ang magiging wakas? Mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Itinatakwil ng Diyos yung ganyang mga tao, kapatid. Kahit sabihin mo nang sabihin, Lord, 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 Jesus Christ, Lord, kahit sabihin mo nang sabihin libu-libong beses, hindi mo naman sinusunod yung utos ni Kristo, hindi ka tatanggapin ni Kristo. 7:21 ng Mateo hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila
Kailanmay hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Lord, Lord. Sabi ni Kristo, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Lord, papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Marami ka magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom. Lord, hindi ba kami naghula sa pangalan mo? Sa pangalan mo, nagpalayas pa kami ng mga demonyo. Gumawa pa kami ng mga milagro. Kung magkagayo, ipahahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, mga nagsisigawa ng katampalasanan. Yan po ang katapusan ng mga tao. Ang relihiyon ginawang venue of hypocrisy. Kinasangkapan ng relihiyon para kunyari banal, para kunyari sa Diyos, pero ang nakatagong gawain puro kawalang hiyaan. Yun po ang sagot ko, kapatid na Merly. Salamat po sa inyong pagdalo. Sana naunawaan nyo aking sagot. Salamat po, Brother Eddie. Salamat